was my first trip to Hong Kong with my good friend Bruce Lee. He said, "Come on, I'm going to make a movie. You can be the villain." I said, "Sure. Why not?" And I flew over to Hong Kong, and I was the villain. And that ended up being the last movie that he made. Yeah. Ito na mga guys, ang kwento tungkol sa pagkakaibigan ni na Bruce Lee at Kareem Abdul-Jabbar. Bago nakilala si Kareem Abdul-Jabbar sa pangalang ito, ang kanyang totoong pangalan ay Lou Alcindor bilang basketball player ng University of California noong 1960s. Ayon sa kwento ng dating editor ng martial arts magazine na Black Belt Magazine, na si Mito Uehara, napapanood na niya noon sa television si Jabbar bilang si Lou Alcindor ng UCLA basketball team. At ayon sa kanya, nag-aral ng Aikido si Jabbar sa New York kay Master Yoshimitsu Yamada at gusto nitong ipagpatuloy ang pag-aaral ng martial arts. Hanggang isang araw na padaan si Lou Alcindor o Kareem Abdul-Jabbar sa opisina ng Black Belt Magazine, at doon naghanap siya ng libro ng Tai Chi. Negative ang sagot ng editor ng Black Belt Magazine na si Uehara, pero sinabi niya kay Jabbar na may kilala siya na martial artist na maaaring makatulong sa kanya pagdating sa Oriental Martial Arts, at nabanggit nito si Bruce Lee, at dito na nga magsisimula ang yugto ng pagkakaibigan ni na Bruce Lee at Kareem Abdul-Jabbar. Si Mito Uehara ang naging daan para magkakilala sina Bruce Lee at Lou Alcindor o Kareem Abdul-Jabbar. Sa unang pagkwento ni Uehara kay Bruce Lee tungkol kay Jabbar, hindi makapaniwala si Uehara na hindi kilala ni Bruce Lee si Lou Alcindor o Jabbar noong panahon na yon, bagamat sikat ng basketball player sa University of California si Lou Alcindor. Ito pa nga ang sabi ni Bruce Lee nang magtaka si Uehara sa kanya sa pagiging ignorante nito kay Lou Alcindor. How would I know him? Shit. I don't know anything about basketball, baseball or football. Pero noong nagkakilala ang dalawa, ay namangha si Bruce Lee sa laki ni Jabbar na may taas na 7'2". Naisip kaagad niya ay paano kaya ang pakiramdam nang nakikipag-sparring sa isang katulad ni Lou Alcindor. I was going to school at UCLA, we became friends. I was a junior, and Bruce was in between jobs. The Green Hornet thing was through, so we met by a mutual friend, a guy that writes for Black Belt Magazine. Any martial artist realizes that violence is counterproductive to what you really want to be doing, although it is necessary at times. In the advice that Krishna gives, he says that when it's time to fight, you have to fight. Noong 1972, nagkaroon ng pagkakataon si Jabbar na magbakasyon sa Asia, at pinili niya ang Hong Kong na puntahan para makita si Bruce Lee. Noong panahon na ito, si Lou Alcindor ay super sikat ng basketball star at nagpalit na ng pangalan at siya na nga si Kareem Abdul-Jabbar. At si Bruce Lee naman ay isa ng sikat na aktor at superstar sa Asia, lalo na sa Hong Kong. Ayon na nga mga guys, naging parehong sikat sina Bruce Lee at Kareem Abdul-Jabbar sa kani-kanilang larangan. Pero bago ang lahat ng mga ito, naging estudyante ni Bruce Lee si Jabbar noong late 60s. At tumutok na si Jabbar sa Jeet Kune Do ni Bruce Lee. Nang malaman ni Bruce Lee na nasa Hong Kong si Jabbar, agad niyang tinawagan ito para sabihin na gagawa sila ng pelikula sa Hong Kong at magiging kontrabida si Jabbar. Pumayag naman si Jabbar dahil pagkakataon na rin yon para magkita silang dalawa. Ayon kay Bruce Lee sa Amerika, sikat si Jabbar pero sa Hong Kong he is a nobody dahil noong panahon na yon wala pang alam masyado as basketball ang mga Chinese sa Hong Kong. Nag-shooting sina Bruce Lee at Jabbar ng kanilang eksena sa pelikula na ang title ay Game of Death. Kasama ng ilan pang mga artista as Hong Kong at si Dan Inosanto na student din ni Bruce Lee sa Amerika, ang Game of Death ay wala pang buong script. Tumira lang sila ng mga fight scenes, lalo na eksena nila ni Jabbar dahil sandali lang ito sa Hong Kong. Natapos din nila ang eksena,
Ngunit nahinto rin ang pag-shooting ng pelikula dahil gagawin ni Bruce Lee noong time na iyon ang Enter the Dragon. Hindi naging maganda ang pag-uwi ni Jabbar sa Amerika dahil nagkaroon sila ni Bruce Lee ng alitan sa paghingi pa ni Jabbar ng pera kay Bruce Lee. Ito ay noong gusto ni Jabbar na sagutin ni Bruce Lee ang pamasahe nito pabalik sa Amerika, na agad namang tinanggihan ni Bruce Lee at sabi niya na pumunta siya dito sa Hong Kong ng kusa at binayaran ko siya sa TF niya paglabas sa aking movie. Pero ang sagutin ko pa ang pamasahe niya, that is too much. To catch my connection on either to Hong Kong or Manila. I was going to go home by Hong Kong and see Bruce, you see. And when I got down to Singapore, they had all the papers had big, fat headlines about Bruce was dead. It was